Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. At eto na nga mga babayan, bumuwelta na po si Ann Curtis dito po, no, sa isa pong congressman na si Representative Bong Suntay. Matapos pong manahimik netong si Ann Curtis mga babayan, ay finally bumuwelta na po siya at talaga namang ibinaon po etong si Representative Bong Suntay mga babayan. Dito nga mababasa natin sa kanyang sinabi mga babayan, any leader who cannot respect woman does not understand leadership at all. O, Tagalogin natin para doon sa mga DDS dyan. Baka hindi nila naiintindihan. Ang sino man, no, na leader na hindi po rumirespeto sa mga kababaihan, no, ay hindi po nakakaintindi ng pagiging leader. No, mga kababayan, yan yung sinasabi. So, ibig sabihin, yung dati po, no, na isa rin, na pahalik-halik sa mga babae, sa kanilang mga pinupuntahan, no, ay hindi maituturing na leader, mga babayan. Ann Curtis has finally addressed the viral issue with Quezon City Representative Bong Suntay releasing a sharp and powerful statement on her social media, mga babayan. Sabi nga po dito, no, ni Sir Ronald Llamas, mga babayan, yung akala ni Congressman Imagination na survive na niya ang linggo, binagsakan siya ng Ann Curtis atomic bomb, lapnos ang bastos. Biglang may pasabog si Ann Curtis, mga babayan. Ano nga ba yung pasabog na yan ni Ann Curtis? Ito po yan, no? Unahin natin, mga babayan, dahil iginiit ng abogado ni Ann Curtis Smith na walang kahit sinong babae, public figure man o pribadong mamamayan ang dapat pagsalitaan sa paraang nagpapababa sa kanya at maging paksa ng sexual na komentaryo. Ilang grupo ang nagsampa ng reklamo laban kay Congressman Boy Suntay sa Ombudsman, mga kababayan. Hindi lang po sa Ethics Committee, mga babayan, maging sa Ombudsman po ay inireklamo ng paglabag sa Safe Spaces Act. Ito pong si Representative Suntay, mga babayan. Panoorin natin. Iginiit ng abogado ni Ann Curtis Smith na walang kahit sinong babae, public figure man o pribadong mamamayan ang dapat pagsalitaan sa paraang nagpapababa sa kanya at maging paksa ng sexual na komentaryo. Tama. Ilang grupo ang nagsampa ng reklamo laban kay Congressman Bong Suntay sa Office of the Ombudsman. No, maalala natin, mga babayan, parang nag-anga-angaan pa siya, nagmaang-maangan pa siya na saan daw yung mali doon sa kanyang sinabi. No, malinaw naman, no, nasa batas, bawal po yun. Malinaw po na pinagbabawal po yan, mga babayan. Tuloy natin. Taksi si Salima Refran. Panagutin! Bong Suntay! Panagutin! Panagutin! Sumugod sa Office of the Ombudsman ang iba't ibang grupo ng mga kababaihan para ireklamo si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ng mga pahayag niya sa aktres na si Ann Curtis. Naghain sila ng reklamong paglabag sa RA 11313 o Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law, Magna Carta of Women at Code of Conduct of Public Officials. Sa ilalim ng Republic Act 11313, malinaw din po na hindi mahalaga ang intensyon. Kahit sinasabi niyang walang mali siya kuno ang kanyang sinabi, ito po ay malum prohibitum. In and of itself, ito ay isang krimen. Ang Estado, ang mga kabilang sa Estado na mga opisyal ay mas mataas ang pananagutan dahil sila ang pangunahin dapat na nagdedepensa at nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Tama, 'di ba?
Isipin nyo, kongresista pa siya, mga babae. To the point, no, na yung kanyang binitawan na salita na yan, mga babayan, ay nasa kalagitnaan po sila ng isang hearing, no, na hindi naman konektado yung kanyang mga sinasabi. Ang masama kasi ng mga babayan, no, ginawa na nga niyang example, binanggit niya pa yung pangalan. Yun yung mali eh. Tapos pinagtanggol pa ng isang abogadong DDS. Dadaan sa evaluation process ang Office of the Ombudsman ang reklamo ng grupo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Suntay. Pero maging ang misis ni Suntay na si Sheila, pati ang kanilang mga anak, hindi raw sang-ayon at hindi raw kinukonsinti ang mga winika ng mambabatas. Maging asawa at anak mo, itinakwil ka. Diba? Ultimo pamilya mo, tinatakwil ka. Ang saklap nun, mga babayan, no, na ang dami mo sinasabi, no, tas sasabihin mo na tinawanan lang ng asawa mo. In the end, no, hindi naman pala tinawanan, itinatakwil ka. Itinatakwil yung mga sinasabi mo. No, pinabulaanan yung mga sinasabi mo. So, lumalabas, sinungaling ka. Kasi iba yung sinasabi mo, no, tapos pinabulaanan ng asawa mo. 'Di ba? Lumabas pa na masama yung asawa mo, nadamay pa. Humingi rin siya ng tawad sa aktres na si Ann Curtis at sa pamilya nito. Naku. Sabi naman ng counsel ni Ann Curtis, malinaw na inappropriate at hindi katanggap-tanggap ang mga naging pahayag sa committee hearing patungkol sa aktres. Sana raw, magsilbing paalala ito na nararapat irespeto ang lahat ng kababaihan saan man dako at wala raw puwang sa pampublikong diskurso ang mga wikang humahamak sa kababaihan. Ito mga kababayan, hindi lang po sa mga kagaya nila Ann Curtis yan applicable. 'Di ba? Lahat po, no? Lahat ng kababaihan, 'di ba? Hindi ho dapat ginagawa yung ganyan. Mali maling-mali po mga kababayan, 'di ba? Paano na, no? Doon sa mga ordinaryong mga kababaihan, no? Nagaganyanin nila. 'Di ba? Dapat nga sila yung nagse-set ng example eh. 'Di ba mga kababayan? Kasi sila yung mga mambabatas. 'Di ba? Sila yung may pwesto, mas nakakaalam ng batas. No, to the point na kasama pala sila doon sa nagpasa ng batas na yon. Tapos sila mismo nagbe-break, nagbe-bend ng law. Sila mismo ginagawa nila yung hindi tama doon sa batas. 'Di ba mga kababayan? So, paano mo irerespeto tong mga tao na to? 'Di ba? Tanggol naman ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio si Suntay. Git niya, wala nang kasalanan si Suntay. Pero sa gitna ng kanyang pagtatanggol kay Suntay, pinuntirya naman niya ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine Curtis Smith na kabilang sa mga hayagang bumatikos kay Suntay. Tanong ni Topacio kay Jasmine, hindi raw ba ito nagpo-post sa mga bikini pictures sa social media o sa mga pahayagan para siya ay pagnasaan o di kaya'y para sumikat? Sabi pa ni Topacio, natural lang daw ang pagnanasa sa mga lalaki. Sabay sabing minsan na rin daw niyang pinagnasahan si Gabriela Representative Sara Ilago nang minsang maamoy ito sa isang pagdinig sa Department of Justice. Ang Gabriela, kinundi na ang mga pahayag ni Topacio. Tinawag siyang manyak at ginamit raw ang pagkakataon para magpakalat ng kabastusan at direktang pag-atake kay Ilago. Ang mga katulad raw ni Topacio ay hindi raw dapat hinahayaang maging abogado at ginagamit ang propesyon para mang-alipusta. Pinag-aaralan raw nila ang kanilang mga legal na hakbang. Si Jasmine naman dinaan sa social media ang pahayag ng disgusto sa mga sinabi ni Topacio. Nagkaroon din ng pagkakataon ng GMA Integrated News na makausap si Jasmine. Bagamat hindi na siya nagbigay ng karagdagang tugon kay Topacio at maging kay Suntay, nagpasalamat naman siya sa mga sumusuporta sa kanila at sa lahat ng kababaihan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtuturo ng respeto sa murang edad pa lamang. Sana po turuan natin ang mga batang lalaki
no? Mula bata pa lang, turuan natin sila kung ano ang importansya sa pagrerespeto, sa pagbibigay pugay, sa pag-appreciate, at hindi lang yon, pagsusuporta sa mga kababaihan. Para sa Okay, so yan mga kababayan, no? Respeto lang yan nawala sa kanila. Pinagtanggol pa no? Pinagtanggol pa ni Tipacio, siya rin pa. Alam nyo, nakakapagtaka dito sa mga to, no? Sila na nga yung mali, mga kababayan, no? Ipagtatanggol pa nila. Yung sinasabi natin, ginagamit nila, no? Yung batas, laban doon sa isang batas, mga kababayan. Kumbaga, mali na nga, kinampihan mo pa, no? Tapos nag-example ka pa ng isang mali ulit. Hindi po yan mathematics, no? Na pag nag-add ka ng dalawang negative, ang magiging equals niyan ay positive. Hindi ho ganun. No, sa totoong buhay, no, pag mali yung ginawa mo, o mali yung isang tao at kinampihan mo, no, na isa rin pagkakamali, hindi ho yan magiging positibo. No, negatibo pa rin po yung kalalabasan niyan. Dahil mali nga Diba? O, eto pa, mga babayan. Eto yung matinding buwelta po ni Ann Curtis. Matapos ang kanyang abogado si Ann Curtis na mismong naglabas ng pahayag para kontinahin ang mga naging pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa Kamara kung saan nadawit ang pangalan ng aktres. Diba? Nakatutok si Atina Imperial. Apat na araw matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, Ngayon, 4 na araw. Akala niya, ligtas na siya, mga babayan. Pero hindi pa pala. Akala niya, nakaligtas na yung kabastusan na kanyang ginawa. No? Yung kabastusan na kanyang sinabi, mga babayan. No, akala niya nakaligtas na siya. Sabi nga ni Sir Ronald Llamas. Hindi pa pala. Bumuelo lang. No? Bumuelo lang, mga babayan. Siguro ang ginawa nila, no? Sige, banatan nyo muna ng banatan. No? Mananahimik muna kami. No? Maganda rin yung strategy yung ginawa ni Ann Curtis Kinausap niya muna siguro yung abogado niya, ano yung pwedeng gawin, di ba? Bago sila nagsalita. Whereas kung nag-react ka kagad, mga babayan, baka bumalik pa sa'yo. No? Yun ang maganda po doon sa kanyang ginawa, mga babayan. Di ba? Yun yung maganda ron. Yun nga yung sinasabi ko, no? Dito kaila, sana naririnig nila sa Sentry, no? Nila Sir Trillanes, mga babayan. Di ba may mga akusasyon? No? Kagaya doon sa 18 Marines. Di ba? Lahat ng akusasyon na yan. No? Sana bago sila nagbibigay ng interview, mga babayan, no? Anuhin muna nila. Kinasuhan muna nila. Then, tsaka sila naglabas ng interview. Magugulantang yung mga yan. sa hearing ng House Justice Committee tungkol sa anyay naisip niya tungkol kay Ann Curtis. Naglabas na ng personal na pahayag ang aktres sa kanyang social media account. Tinawag niyang vulgar at sexualized analogy ang paggamit ng kanyang pangalan ng walang paalam sa maling konteksto at higit sa lahat ng walang respeto. Alam niyang hindi lang ito sa kanya nangyayari. Ang kaibahan lang aniya nang galing ito sa isang opisyal ng gobyerno. Tama. Sabi pa ni Ann, naging poster boy aniya si Suntay ng isang kulturang iniisip na walang mali na pag-usapan ng kababaihan sa ganoong paraan. Aniya, ang misogyny o mababang pagtingin sa mga babae na idinadaan sa biro ay maituturing pa ring misogyny. Tama. Bilang taxpayer na ang buwisang pampasweldo sa mga opisyal gaya ni Suntay, hindi props ang kababaihan sa kanyang komentaryo. Hindi rin daw tinatanggap ng aktres ang anyay non-apology ng kongresista. Pero hindi rin niya ito bibit-biting personal na bubog. Gayunman, tinanggap niya ang paghingi ng tawad ng may bahay ni Suntay dahil alam niya anya ang pakiramdam bilang isang asawa at ina. Ang sino mang lider na hindi raw kayang igalang ang kababaihan ay hindi nauunawaan ng buo ang totoong pamumuno. Basic decency, aniya, ang pagrespeto sa kababaihan. Nanawagan si Ann sa House Ethics Committee na huwag palampasin ang ginawa ni Suntay. Tama. Pinag-aaralan na ng aktres ang lahat ng legal na hakbang. Para sa GMA Ayan, 'di ba? Mga babayan, ngayon dahil po sa pagtatanggol, no, dito kay Sara Duterte, nadali pa sila. Ano, sabi sa inyo walang magandang idudulot, mga babae.
Huwag na kayo magtaka kasi mga DDS eh. Kahit itinatanggi nila na DDS sila mga babayan, obvious na obvious naman sa galaw na. Tapos yung nagtatanggol sa kanila, DDS din, si Topacio. So, what's new? Diba? Anong bago dyan sa mga diskarte nila? Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.